Ikaw ba ay nagpahula na? Ito ba ay nagkatotoo? Naniniwala ka ba na nakasalalay sa fortune telling, astrology, zodiac signs, crystal ball o bagsak na baraha ang buhay mo? Bakit marami ang nahumaling sa mga ito? At ano ang sinasabi ng Biblia ukol dito? Halina't tunghayan natin ang isang dokumentaryong pinamagatang Cartes. Ang Quiapo ay isang distrito sa Maynila, Pilipinas. Kilala ang distrito na ito sa mga murang bilihin mula sa mga bagay na elektroniko, bisikleta, hanggang sa mga bilihin gawa ang kamay. Kilala din ang Quiapo sa Itim na Nazareno, isang eskultura na Jesus na matatagpuan sa simbahan ng Quiapo. Nasa sentro ng Quiapo ang Plaza Miranda at higit sa lahat, sentro ng mga halamang gamot at panghuhula. Nalalaman natin dito kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Maraming hindi pabor pero meron din namang ilan na naniniwala din. Depende kung gaano ka naniniwala sa mga pamahiin noon unang panahon at ngayon. May ibang tao na tunay na pinagpala dahil kahit hindi ka pa nagsasalita ay alam na nila ang sasabihin nila at nasa sayo na kung ikaw ay maniniwala. Marami nang gumagawa nito para gawing kabuhayan. Kaya ang panghuhula ay naging popular na sa buong mundo at patuloy itong iniintindi ng ibang tao. Ano pong pangalan nyo? Pangalan? Zoe? Ilang taong ka na dito na nagtitinda? Isang taon pa lang. So, ang tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba sa hula? Oo. Kasi yung yung tatay ko, gagamit. Naniniwala ka ba sa hula? Opo. O ano pong mas naniniwala nyo? Yung binabasa po nilang cards o dito pa rin po sa simbahan talaga? Dito ba sa simbahan? Okay. Hindi eh. Ang hula para sa akin, kasi para siyang warning na kung ano yung mangyayari sa'yo sa hinaharap. Para kung ano yung gusto mong i-adjust o ano yung kailangan mong gawin ngayon para maitama o mangyari yung gagawin mo. Kasi ang hula, maaaring hindi totoo yan. Opo. Kasi hindi naman sa naninira ako. Kasi mas paniniwalaan mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Saka sa sarili mo, sa hula. Kasi ang pangyayari kung saan dumarating yan, hindi yan napadarating. Kalukuhan lang yun, hindi naman yung totoo, kaya nga hula, di ba? Life is a matter of choice. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, ikaw lang makakapagdikta nun. Kung ano yung gusto mo mangyari, syempre gagawin mo kung ano yung gusto mo mangyari sa kinabukasan mo. Huwag ka dapat magpapadala sa hula, kalukuhan lang yun eh. Sa ngayon, yung gusto kong makapahulaan ko sa akin, kung makakapasa ba ako sa battery exam. Kasi yun yung parang pinaka-issue ko ngayon. At saka, kung magiging dentista ba ako, saka kung yayaman ba ako, siyempre, sino ba ang ayaw yumaman? Yung mga sagot sa exam, para hindi na ako mag-aaral, wala na akong gagawin. Magsasagot na lang ako. Yun yung isa. Tapos yung pangalawa, kung ano yung mga numero na mananalo sa loto, para instant yaman na ito. Tapos kung anong pangalan ng magiging asawa ko, para ngayon parang lalandiin ko na. Ang manghuhula ay mga taong nagbibigay ng kaganapan ng hula lamang. Depende na sa tao kung sila'y paniniwalaan o hindi. Sila'y gumagamit ng baraha, pagbasa ng ating palad, bolang kristal o pagtingin sa bilog na buwan. May mga tao rin na ang takbo ng buhay nila ay binabase sa panghuhula na ginawa sa kanila. Ano pong pangalan nyo? Alma. Alma Bilang. Ilang taon na po kayo nanguhula? Tagal na rin, mga 5 years. Magkano po yung madalas na kinikita nyo sa panghuhula? Minsan nasa 700, 500. Kasi biyernes lang naman ang marami tao. Ano naman po yung madalas na tinatanong po ng mga nagpapahula sa inyo? Isang business, love life. Pangalan ko, Laura. Ilang taon na po kayo nanguhula? Since 1984. Ano po yung mga kadalasang tinatanong sa inyo? Yun sa kalsada ng problema nila. Pag-ibig. Sister Meng. Sister Meg, mga ilang taon na po kayo nanguhula? Sabihin mo na natin 7 years. 7 years na po, matagal na po. So, ano po ba yung
madalas po yung na-encounter na tanong ng mga nanguhula? Love life. Mostly, love life. Ano pong, parang ano pong paniniwala niyo sa panguhula? Siyempre, kami, hindi naman namin hinulaan, be. Na totally salitang hula, mali yun. Ang term doon, binabasahan namin kayo na. At kita mo card ang binabasa namin. Kung ano yung sinabi ng card, yun ang aming sinasabi. Kasi ang meaning ng hula, ay hulaan ko yung gano'n niya. Eh kami nagbabasa, it means reading. Okay, so hindi po dapat siya hula. Oo. Okay po. Thank you po. 10 years. Magle-11 na, kaya lang wala pang 11. Magkano po yung kinikita niya? Anak, pagkaganyang araw ng 10 Ayos lang. Palakad na kinikita ko pa Friday lang. Mga magkano po? Yung matabi, minsan, pinakamababa. Pag sinwerte ka, 1,000. Yun na po yung pinakamataas. Oo, kung mangi-SP ka, ba, SP mo, bibigyan mo lakit ka, hindi mo malaki. Hula lang. Hindi naman ako masyado. Saan niyo po natutunan yung panghula? Dead lang. Ay, natin ko nagulan. Tapos yung anak niya ron na isang matabang lalaki, kamukha niya ito lahat. Tatlo kami naguhula. Ay, apat. Pati yung anak ko palang kanin. Magaling yung anak ko kanin, kaya alam kaya maguhula. Ano pong, ano po, pananaw niyo po sa panguhula? Alam mo, nakapananaw ko sa panghula. Ibig sabihin, nakakatulong ka. Ano, kasi mga estudyante. Ika na, in love kayo. Araw ka na lang eh. Anong araw? Kaya mo nakakatulong, hindi yung para kang ano. Kala ko 1.6 na yun. Pag may problema, nakakatulong ka. Pag mabigat, Ang balance mo doon, nagbigay ka ngayon ng yung pananaw ko yung nakakatulong. tama. Ano pong masasabi niyo po dun sa mga, sa ilang pong Kristiyano nagsasabi na, yung pagsabi daw po sa Bible, na, opo, Hindi totoo. opo, Kasi na lang mag-uusla pagka yung minulahan ko. Hindi na nagsasabi na totoo. Sir Mayan, ng Daughters of Saint Paul. Ang aming kongregasyon ay ang charism ng aming congregation sa church ay ang ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng media. Kaya nga kami merong mga books, kami mismo ang nagpa-publish niyan at meron din kami mga audio visual at mga radio program at meron din kaming TV program pero sa Visayas and Mindanao. Mga ilang taon na po ba kayo kung nandito? Matagal na mga more than 10 years. Ay po. So, ang tatanungin lang po namin is kung ano pong pananaw nyo po about po sa panguhula o yung sinasabi nga po nilang fortune telling. Siyempre, hindi ako naniniwala personally. Para sa akin talaga, kaya nga ako nagmadre dahil ang buhay ko ay nilalagay ko na sa kamay ng Diyos. So, hindi ko kailangan na malaman kung anong mangyayari sa akin. Ako ay confident na sa bukas, makalawa, ay the Lord provides for me. I don't need to know. I don't need to be certain about the future. Kasi if everything is certain, then there is no more room for faith. Kasi gusto mo malaman lahat-lahat. Gusto mo maging certain lahat ng bagay. Gusto mo maging sigurado. Hindi ganyan ang buhay. Talaga ang buhay, kailangan mong manampalataya. Hindi yung gusto mong makasigurado. Sigurista eh. Hindi yan uubra. Kasi at a certain point, you really have to trust in God's providence. Yes, okay. Thank you po. Thank you so much. Ano pong pangalan nyo? Police Senior Inspector Romel Alicete, Ilan taon na po kayo sa 40. 40 years? Sa serbisyo? Apo. Sa serbisyo, 18. 18. So, ang tanong ko po is kung naniniwala po ba kayo sa hula? Hindi. Hindi po kayo Hindi naman. naniniwala. Hula lang naman. So, ano pong pananaw nyo kung bakit po hindi kayo po naniniwala? Ang pananaw, kasi yung nakakaalam lang talaga nung destiny natin. Yung tayo kasi yung gumagawa ng natin, no? Yung destiny natin. Bukod doon, siyempre, maniniwala kasi sa batas ng sa Bible natin. Opo. Di ba yung hula? Opo. Bawal. Di ba? Although ito, wala naman kasi itong violation naman sa batas natin na umiinom ngayon. Hindi siya makonsider na estafa kasi consent naman yan ng mga nagpapahula rin. Kagustuhan din yan ng mga hinuhulaan. Okay.
So, kung kunyari po, kung bibigyan man po kayo ng chance para magpahula, ano po yung 3 bagay na itatanong niyo po sa kanila? Hula. Opo. Ano eh, kasi kung ako ang hindi na ako mag-attempt na magpahula talaga eh. Okay. Kaya siguro yung chance na yun, Hindi niyo para pa sa akin, wala na. Wala akong itatanong. Kasi ako na yung gumagawa kung ano man yung mangyayari sa sarili. Okay po. Yun lang po. Thank you po. Ano po pangalan nyo? Romelia Piat. Matagal na po ba kayo nagpapahula? Actually, first time lang ako pumunta dito. Sa tingin niyo po ba, nag-fit naman po yung hinula sa inyo po? So far, may part na meron din wala. Talaga pong naniniwala? Actually, naniniwala po ako kasi may third eye po ako. Okay Tsaka po. sa lahat ng mga nagpuntahan ko dito, yung matanda yung nagustuhan ko. Okay po. Thank you, Kuya. Ano pong pangalan nyo? Richard Bongarin. Ilang taon na po kayo nagpapahula or talagang... Ngayon lang. Ayan. Sa tingin niyo po ba, accurate naman po yung paghuhula nila? Tama. Iba na Mga, ano po mga specific na naitanong nyo, ano yung mga talagang binigyan nyo po ng focus? Bakit po kayo nagpahula? Wala lang, malaman lang kung totoo hindi. Yun po, thank you po. Pero ano naman ang sinasabi sa Biblia, ang sagradong libro ng mga Kristiyano? Ayon sa Biblia, ay pinag-uutos ng Diyos na wala tayong ibang dapat sambahin kundi siya lamang. Di natin sinasabi na pag naniniwala tayo sa fortune telling ay di na tayo sumasamba sa Diyos. Ang malinaw lamang ay isang Diyos lamang ang dapat nating sinasamba. Di man umaabot sa pagsamba ang ginagawa ng tao sa pagsunod sa hula at horoscope o sa iba pang bagay na tinuturing na superstitious, maigi pa ring iwaksi ang kaugaliang ito upang hindi umabot sa pagkalito sa ating pananampalataya. Sabi nga sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, idolatry and superstition are real temptations today. Enticements such as wealth, honor, success, power, sex, drugs, nation, race, are sometimes pursued with such single-minded enthusiasm that they themselves become the objects of worship in place of God. More serious are forms of magic, sorcery, witchcraft, satanism, astrology, fortune-telling, and all ways of seeking to manipulate events for self-interest or discover hidden knowledge by means alien to God. The practice of fortune telling is forbidden by God. It's in the Bible, Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 13. The future is known only by God. It's in the Bible, Isaiah chapter 8, verse 19. So why are you trying to find out the future by consulting witches and mediums? Don't listen to their whisperings and mutterings. Can the living find out the future from the dead? May sarili ng kalooban at free will ang mga tao sa kanilang gustong paniwalaan. Katoliko man o hindi, dapat Diyos ang inuna sa lahat. May mga utos ng Diyos na dapat nating sundin upang hindi tayo maligaw ng landas. May mga batas din ng tao na dapat din nating sundin upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. May mga paniniwala ng panghuhula o huruskup na di dapat sineseryoso. Gawin man sila o hindi dapat sila sinasamba at hindi dapat sa kanila umaasa. Tiyak na di magbabago ang ating mga buhay kung patuloy tayong naniniwala sa iba't ibang mga bagay nang hindi nagbabago ang ating pamamaraan at pag-uugali. Ika nga ni Sinay de Seba, hindi hawak ng mga bituin ng ating mga kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Ngunit para sa akin, hindi lamang dapat ang free will ang ating gamitin, kundi sabayan natin ng mga katwiran na pinatalo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isang dokumentaryong ito. Sana'y kayo'y may natutunan at may mga nakuhang impormasyon. Muli, ito ang Carpet! Alam ko ito ang